Jairon, POV. Oh please, don't be like that, Jairon. Tila nauubusan ng pasensyang wika ni Anessa habang hinahabol ako. Padaskol akong nagmamarcha sa sidewalk nila matapos nila akong awatin ng suntukin si Riley. Dala ng sumisidhi kong selos. Nawala ako sa sarili at inambahan ng suntok. Sino bang hindi magre-react ng ganon kung napapublic act display sila? Bumangon ang pod ko sa paraan ng pagyakap ni Riley. Jairon, tawag ni Anessa. Hindi ako nakinig. Tila mabibiyak ang semento sa lakas ng ibag ko. Nakakuyom ang kamay. Umuusok ang ilong, naghahabulan ng pulso at sumisikip ang dibdib. Pinili ko siyang talikuran para hindi lumubha. Ang galit ko, subalit, buntot ng buntot siya. Sinisikap akong kausapin. Listen to me please. I'm begging. Humahangos ni Anessa na dagdag. Huminto ako. Nagpalipas ng sandali bago siya nilingon. Nakikipagharutan ka sa harap ng asawa mo, Anessa. Sino bang hindi magagalit noon? Singhal ko. Napawang siya ng bibig. Ganun ba ako kasama sa paningin mo ngayon? Nakalimutan mong kaibigan ko si Riley at normal na yakapin ko siya. Pero hindi normal ang paraan ng pagyakap niya sa'yo. Nagsiselos ka lang kaya sinasabi mo yan. Oo, ayokong hinahawakan kung anong sa akin. Kapag gagawin mo ulit yun, Anessa, hindi ako magdadalawang isip na talian ka. Tandaan mo, akin ka lang. Tila nahihibang kong sambit. Sinapo ni Anessa ang noo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Pwede mo akong angkinin pero hindi mo puntong ikukulong ako. Huwag mo kasing pangunahan ng selos ang isip mo. I'm sorry, pakli ko ng matauhan. Wow, umabot ako sa ganung level. I never thought I could fabricate dark thoughts about her for having an intense feeling of jealousy. Natatakot ako mawala si Anessa ulit. She exhaled. May sasabihin ako kaya makinig ka. Pasimula niya nang kumalma ko. Tumabi siya at pinulupot ang kamay sa bisig ko. Nagka-abresyete kaming naglakad. Ang totoo, nag-confess siya. Sinabi niyang mahal niya ako hindi bilang kaibigan kung hindi higit pa. Ano naman ang sinagot mo? Wala akong sinagot. Total alam niya na nandyan ka na. Sinabi niya lang na para maging malaya siya. Pero ang totoo, naiilang ako sa kanya. Tila nag-iibang pakikitungo ko sa kanya. Tumigil ako para salubungin ang mga mata niya. I'm sorry. Pinangunahan ako ng selos. Hindi ko muna inalam ang totoong pangyayari. Humingi ka ng sorry kay Riley, hindi sa akin. Malambing niyang sinandal ang ulo. Nahihiya tuloy ako. Sabi ko na napatingin sa glass window ng isang pastry shop. Hindi ko na malayo nang narating namin. Nakalimutan kong kotse sa SM. Hahanap ako ng paraan para makita kayo't mag-usap. Huwag ka sanang magagalit. Mahal ko rin siya bilang kaibigan pero mas mahal kita bilang asawa ko. Ikaw lang ang pipiliin kong makakasama habang buhay. Itanim mo sa puso mo, iyong-iyo ako. Kaya kapag may nakita kang kayakap akong lalaki, patayin mo mali siya kasi kaibigan lang ituturing ko sa kanila. Ikaw pa rin ang number 1 sa puso ko. Mahaba ni Anessa na eksplanasyon na sinusundot ang dibdib ko. Pinihit ko siya paharap. I'm just afraid that I'll lose you again. Natatakot nga ako na kumurap ngayon kasi baka bigla kang mawala na parang bula. You're so insecure. Teka, huminto si Anessa at hinubad ang suot na kwintas. Tanggapin mo ito. Itong palatandaan na nag-iisa ka sa puso ko. Tuwing magsiselos ka, titigan mo lang ito. Kinuha ni Anessa ang kamay ko upang nilagay ang locket necklace sa palad ko. Saka siya na rin ang sumara. Nandyan ang picture nating tatlo. Imporma niya sa malapad ng ngiti. Humaplos ang ligaya at seguridad sa aking puso. Lumaki ang ngiti kong binuksan ng locket. Totoong sinasabi niya, nandun ang larawan naming tatlo. Masayang nakangiti at parang walang problema. Maya-maya ay namamasa ang paligid ng mga mata ko. I love you, Anessa. Anang ko na sumisinghap. Ay sus, niyakap niya ako tinalik-halikan sa pisngi. Kinabig kong mukha niya at sinakop ang bibig niya. Pinalitan ng saya ang galit at ang selos ko kanina. Mahusay mamikot si Anessa. Madali niya akong nadadali. Ngunit nagustuhan ko ng hustong regalo niya. Pagkatapos doon ay nagyakapan kami. Sa gitna ng kaguluhan, sa pakikipagtunggali ko sa sunod-sunod na schedule ng meeting at patong-patong na papeles ay may panahon si Mommy para gambalain ako. Ilang linggo kaming hindi madalas nag-uusap matapos ng revelasyon ng totoong pagkatao ko. Malamang nagparamdam siya dahil malapit ng birthday ko.
What can I do for you, Mom? Inangatan ko siya ng ulo sabay sundot ng dulo ng fountain pen sa baba ko. Kunot-no siyang tinignan ako ng derechahan. Can I talk to you, son? What is it? Gusto ko lang sabihin ng sama ng loob ko. Binaba kong ballpen. Tinuunan ng tenga sa kanya na may kuryosidad bagamat alam kong sanhi ng sama ng loob niya. Marahil dahil kay Mateo. Hindi ko na tinatawag ng daddy ang isang yon sa kabala kong paimbestigahan ng tunay kong ama. Kaso, mahirapan akong paaminin siya ng totoo. Kinandado niya ng hustong nakaraan. At malamang bunga ko ng one night stand niya. Maawa ka, Jairon. Sana makikinig ka sa sasabihin ko. Aniya ulit. Oo naman, malaya kang humugot ng kung ano-anong saloobin. At least, lumabas siyang sakit. Medyo natatawa kong sabi. It's about your marriage with Vanessa. Lahad niya. Napalis ang tumatamis kong ngiti kanina. And why? Pinipikot ka lang ng babaeng yan. Hindi pa nakontento sa kayamanang inago niya. Pati sa pagsira niya ng pamilya natin. Ngayon, gusto ka pang kunin sa akin. Mom, hindi ba't nagkalinawan na tayo? Sinabi ko sa'yo noon, kaya pinakasalan ko siya, hindi dahil sa kumpanya. Kung hindi mahal ko si Anessa at pinanindigan kong anak namin. And now, you're being blind. Inuna mong puso kaysa sa isip. Paano na ako? Tuluyan ako malulugmok sa kamalasang ito. Jairon, anak, utang na loob. Itigil mong kahibangan mo. Ako ang nahihibang? Mom, I seriously married her. Though it was civil wedding and originally, this company is hers. Nanginig kong giit. Minsan naisip mo rin ba ang kamaliang ginawa mo? Sa halip na ibuntun mo sa ibang galit mo, bakit hindi sa'yo? Ikaw rin ang sumisira sa sarili mo, hindi ba? Paano mo to nasasabi sa sarili mong ina? Oo, araw-araw nagsisisi ako minahal si Mateo. Nagsisisi ako na naging masama ko't sinirang kaligayahan niya. Pero ginawa ko ito dahil gusto ko rin na maging malaya. I'm sorry, Mom, but my decision is final. Sa ayaw at sa gusto mo, asawa ko na si Anessa. Wika ko nilalagyan ng diin ng bawat salita upang maintindihan niya. Tumigas ang bagang niya. Nanilim ang kanyang mukha. I want you to divorce her. Pinakawalan kong malamig na tawa. Is that an order or command? But neither of them. I will not do it. Jairon, you are my son, but I will destroy both of you. You with your blind loyalty and her with her arrogance. You'll regret this. Mark my words, son. You'll both regret it. My chest heaved with rage. Kahit nanay ko siya, kung lalampas siya sa linya, hindi ko siya sasantuhin. Now, you're trying to ruin everything I care about? Did you forget that you already destroyed me before being born? I never destroyed you. Pinoprotektahan lamang kita. Depensa niya na kinakapos ko ng hininga. Hindi totoo yan. Kung pinoprotektahan mo ko, sana wala ko sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi mo alam kung gaano ko pinagdusa ng Mateo na yon. Binuka niyang bibig pero inunahan ko siya na magsalita. Mom, malawak ang pinto. Pwedeng iwan mo muna ako dahil wala ako sa mood makipag-usap. She slammed her two hands on my polished mahogany desk. Pinatalbog pa ang iilang gamit sa taas ng mesa ko. How dare to talk to me like that? I am your mother, so you should obey me. No, I'm not a child anymore. I can do what I want. I can go where I want. And I can marry who I want. Nagwawala siyang sinabunutan ng sarili. Hindi ko naintindihan paano ginawa ng babaeng yun pati ang sarili mong inay sinusuway mo. Mom, wala akong sinusuway. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang sitwasyon ko. Bakit hindi mo tatanggapin ang katotohanan? Walang-wala na tayo sa buhay ngayon. Hindi, kahit kailan hindi ko siya matatanggap. Naghirap akong patayuin ang pamilyang ito. At ganun-ganun niya na lang na sinira to. Tumayo ako para lapitan siya, hahawakan ko sanang braso niya. Pero mabilis niyang nilayo iyon. I don't know you anymore. Kung hindi lang kita anak, sana matagal na kitang itinakwil. Sana naintindihan mong sitwasyon ko. Walang-wala na ako ngayon. Pagak na boses niyang sambit, saka ko na malaya na dumadaloy ang luha niya. Patawarin niyo ko kung sinaktan ko kayo, Mom. Isa lang naman ang pakiusap ko sa inyo. Bahala ka kung habang buhay niyo kaming kamumuhian. Pinili ko si Anessa kasi siya ang kaligayahan ko, Mom. Mahabang pagtatapat ko na kinasama ng mukha niya, tinulak niya ako palayo. Pinunasan ng mga luhat padaskol na lumabas ng opisina ko. Frustrated ako na bumuga ng hangin at napasanda sa desk ko.
Wala akong ibang masabi kung hindi patawad kasi hindi ko kayang ipagpalit ang kaligayahan ko sa kanyang hiling. Anessa POV. View, agaw pansin ko kay Beaumont Parker sabay katok ng pinto. I found him packing up the last of his things. A collection of framed photos, books, and the small potted plant that had somehow survived the chaos of corporate life. Parang kailan lang kasama ko pa siya sa pagtatapos ng huling project. Ngayon ay dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Ang pinakaunang pinsan ko na naging kaklose ko, malamang hindi ko kilalang iba noon kung hindi ako naging Parker, hindi sila magpapakita ng interes. Angkan talaga sila ng weird na mga tao. Anessa, just in my time for my grand exit. Aniya matapos akong angatan ng ulo na may malindog ng ngiti. Pumanhik ako sa loob. Tinukod ang dalawang kamay habang sinasara niyang maliit na kahon at pinatong sa itaas ng ibang kahon. So, ito na talaga. Hindi na mapipigilan ang grand exit mo. He chuckled, running a hand through his hair. Feels strange, doesn't it? Iiwan kong kumpanyang kinalakihan ko at parang naging battleground na rin. Marami-raming alaala kung may iwan dito. Ngumuso siya at nilibot ang paningin sa paligid. Ang dating masiglang espasyo ay naging hungkag. Ako ang susunod na mag-uukupan nito. Malamang, I can't believe you're really doing this, sabi ko sa kakumibit balikat. Pero proud ako sa iyo, Beau. Magsisimula ka ng bagong business. Hindi yun madali pero hanga ako sa kagitingan mo. Tumango siya. Bunti-unting lumambot ang expression. It wasn't easy decision, Althea. Parker Enterprises has been my life for years. But it's time. I want something that is mine. Something I can build from the ground up. Sigurado ko dun. Ikaw ang pinakamahusay na VP sa buong kumpanya. Alam kong nakakatayo ka sa sarili mong kumpanya na ikaw mismong CEO. Bumuga siya ng hangin. Saka nagkasiraan na kami ni Tito dahil sa pagiging sakim. Wala kang kasalanan, nadamay ka lang sa galit ni Dad kay Aurelia. Pero malaki ang pasasalamat namin sa Dad mo kahit wala na siyang malaki ang naitulong niya noong napariwara si Dad. Kinuwento ni Jairo ng history ng kumpanya at naantig ako sa kasipagan ng nakababatang kapatid ni Dad. Ito ang naging kaagapay niya noong nasa suliranin siya sa buhay. Nailigtas nito sa bingit ng kalugian. Oras na rin para kalimutan ang lahat. Tipid at walang emosyon niyang saad na nilipat ang sarili. Mariin kong nilapat ang mga labi. I just wish Jairon could be here to see you off. Me too, but I know he's with us in spirit. As dramatic as that sound, pinuhat niyang isang kahon. Wala si Jairon ngayong umaga dahil may inasikaso sa H-Tower. Patapos na rin at sa makalawa, eksaktong karawan niya, bubuksan namin. Pareho kaming tumawa, winaksi ang lahat ng bad vibes na lumulutang sa ere. I want you to know, maya-may sabi niya, naging seryosong tono ngayon. I've always believed in you and Jairon. No matter what happened in the past or what challenges come to your way, I'm rooting for you both. You deserve happiness, Anessa. Napamulagat ako, konti na lang imapapaluha ako sa sinabi niya. Thank you, Beau. That means a lot. He reached out, placing a hand on my shoulder. Promise me you'll take care of yourself, and Jairon too, even if he's being his usual stubborn self. Tumawa ako, pinunasan ng ilang butil ng luha. I promised. Ilang sandali kami natahimik, tumikim siya at ibinabang tingin sa picture frame na may larawan ng asawa niya. Saka ikaw rin, alagaan mo sarili mo at si Adelaide. Sabi ko. Hindi ko inakala na naging ganon kadaldal si Adelaide sa'yo, sabi pa niya. Daig pa niya si Chandria, kung makipag-usap sa'yo parang ilang taon na kayo magkakilala. Misteryoso kaming mga babae, kaya wala kang dapat ipagkataka. Next time, yayayain ko si Adelaide na mag-spa. Pagkaksyang tumawa na tila hindi kumbinsido. Tingnan natin kung sasama, pero salamat kahit papano nabawasan ng kaseryosohan niya. May duda ako sa dalawang ito, parang in-arranged marriage sila. Kasi ang lamig ng pakikitungo nilang dalawa. Kita-kita ko nung dumalo sila sa birthday party ni Raven. Pagkatapos ay nagpaalam ako kay Beau kasi may tatapusin pa akong trabaho. Sa sumunod na araw, natagpuan kong sarili sa harap ng jewelry shop ng mall. Sumibat ako sa opisina upang bumili ng ireregalo ko sa kaarawan ni Jairon. Saka sa susunod na linggo na, naubusan din ako ng oras. Nainganyo ako sa kumikinang na bagay mula sa display box. Good afternoon, ma'am. How can I help you today? Bati ng sales associate sa akin na may mainit na ngiti nang papalapit ako sa counter. Naghahanap ako ng diamond cufflinks.
Yung tipong elegante pero simple. Tumango ang sales lady. Mahinila siyang velvetry na may iba't ibang kumikinang na alahas. My eyes landed on a pair of cufflinks sleek with a single diamond embedded in each. Wala akong masabi kung hindi perfect. This is one of our finest pieces. Ano yan itinaas yon mula sa tray. Gusto niyo po bang makita ng malapitan? Oo naman. Tumango ako sa maingat na dinampot ang cufflinks. Napipicture ko kagad si Jairon na suot ito. Kumikinang ang diamante mula sa liwanag habang inaayos niya ang sleeves niya. With a satisfied smile, I reached into my bag and pulled out the black card. Tiyempo pang abot ko noon ay sumulpot na parang kabute ang malamig at matalim na boses ng pamilyar na babae. Is this destiny or what? I think I am the most unfortunate girl in the world seeing you here. I froze. Tila kinuryenteng spinal cord ko sa tono ng pananalita niya. Mahina ko siyang nilingon at tumunghay ang malademonyo niyang ngisi. Melan na dark eyes bore into mine, filled with an unmistakable blend of anger and contempt. Unfortunate ha? Yun lang nasabi ko, tinakpan ko sa pagtataray ang nanginginig na mga tuhod. Taas noo siyang lumapit sa akin. Napaklik pa sa sahigang makinang niyang takong. Shopping for Jairon, are we? Bumaba ang tingin niya sa hawak kong cufflinks. How sweet naman, baka mamaya lalanggabin kayo. Sinalubong ko siya ng tingin. It's none of your business. Kumubra ang ngiti niya sa mapait na ngiti. Oh, but it is. Nakalimutan mo nga kong first love niya. Umepal ka para sirain ang relasyon namin. Yumukod siya para bulungan ako sa tenga. Dama ko nakakalaso niyang tono. Lumayo ka sa kanya. Kung alam mo kung anong ikakabuti mo, iwan mo siya kaagad bago mahuli ang lahat. Gusto ko siyang tawanan. Nakalimutan mo kasal na kami. Ikaw dapat ang lumalayo sa kanya. At lalo mong nilalagay sa hukay ang mga paa mo. Hindi mo ko kilala, Anessa, pati ang kakayahan kong gawin sa mga taong umaagaw ng kung ano ang nasakin. Gate niya. I straightened my posture. Hindi ko hiniwalay ang titig ko sa kanya. Nararamdaman ko rin na nasusunog ang pisngi ko. Hindi ako natatakot sa mga banta mo. Kung ano man na nangyari sa iyo ni Jairo na yon, ay nasa nakaraan na. Huwag mong pilitin ng tao kung ayaw sa'yo. Nanliit ang mga mata niya at iniisip ko na sasampalin niya ako. Imbis ay tumawa siya. Pinakawalan niyang malamig at mapait na tawa. You think you've won, don't you? Let me tell you something. Being with Jairon comes with consequences. If you care about you or your precious sons, you'll think twice. Kung ako sa'yo, tigilan mo pagsasayang mo ng oras sa kahibangan mo. Maybe it's time you live your life peacefully, away from Jairon and me. Humagalpak siya ng tawa at napahawak pa sa tiyan. Peacefully? Hindi ba ikaw ang sumira nito? Ang lakas mo namang mambintang. Si Jairon ang ayaw sa'yo, naintindihan mo? Hindi ka ba napapagod na ipagsisikan mo sarili sa kanya? Ngayon alam ko na kung bakit nagkakaganyan kami. Dahil sa'yo, ang landi mo't palagi mo siyang sinisiraan. Tantanan mo na siya, Melena. Ikaw dapat ang lumayo sa kanya. Nasa kapayapaan na kami Kung hindi ka dumating, hindi kami magkakaganito. Hindi ka mahal ni Jairon. Ilang ulit niya pang sinasabi yon. Ha? Anong alam mo? Nilandi mo siya kaya nawalang pagmamahal niya sa akin. Hindi totoo yan. Mabilis kong depensa. Ngayon ko napagtanto na nakamasid ng lahat sa amin. Hindi lamang ang mga empleyado, pati ang mga customer. Naubusan ng pasensya si Melena. Humahango siyang sinugod ako at sinabunutan. Nangangalitan ng ngipin ko na naginantihan siya. Nagsabunutan kami ng mahaba-haba. Kaya nagkagulo ang lahat. Dumating ang mga guard at inawat kami. Hindi makapagpigil na murahin at bulyawan ako ni Melena. Nalasap kong dugo ng labi ko't nalulumong nakitang cufflinks na nasa sahig. Kailan pa kaya tatahimik ang mundo ko?